Spiritual na kahulugan ng pagkakaiba ng Dwarka at Brindaban. Ngayon ay nararanasan na ni Krishna ang kanyang maharlikang mga gawain sa Dwarka. Ang banal na lungsod ng Dwarka ay nilikha ni Vishwakarma, ang makalangit na arkitekto, at ito ay pinangangalagaan ng Diyos ng karagatan si Samudradeva. Napakahalagang tandaan na ang mga Brajabasi, sina Nanda, Yasoda, Radharani, ang mga gopi at ang mga pastol na batang lalaki ay hindi isinama ni Krishna sa Dwarka. Hindi kailanman dinala ni Krishna ang mga taga-Brindaban sa Dwarka. Ang Brindaban ay lupain ng madurya o pagkamatamis at simpleng pag-ibig, samantalang ang Dwarka ay daigdig ng Aishvarya o karangyaan at paghanga, at ang dalawang ito ay hindi maaring paghaluin. Sa Brindaban, nakikita ng mga deboto si Krishna bilang sarili nilang anak, kaibigan o iniibig, hindi bilang Diyos. Si Nanay Yasoda ay itinatali si Krishna gamit ang lubid, na walang kaalam-alam na siya ay si Bhagavan. Ang mga batang pastol ay nakikipaglaro sa kanya na tila isang karaniwang kaibigan. Ang mga gopi ay nilalambing, tinutukso at pinaglalaroan siya ng may dalisay at taos-pusong pag-ibig. Kaya't ang mga Brajabasi ay hindi kailanman inilipat at ang kanilang mga puso ay nanatiling nasa Brindaban, at ang puso ni Krishna ay hindi rin kailanman lumisan sa kanila. Ang mga eternal associates ni Krishna ay may kanya-kanyang natatanging panlasa. Ang mga taga-Brindaban gaya ni Radharani, Nanda, Yasoda at ang mga gopi ay namumuhay sa madurya baba o pagkamatamis at simpleng pag-ibig, samantalang ang mga taga-Dwarka gaya ni Uddhava, Satyaki at ang mga reyna ay naaakit sa paghanga at karangalan. Palagi ang ginaganap ni Krishna ang kanyang mga pastime sa Braja sa ilalim ng pagkalinga ni Sri Radhika. Hindi siya kailanman umalis sa Braja kahit isang saglit, dahil siya ay lubusang sakop ng pag-ibig ni Radha. Kahit nakaupo si Krishna sa isang gintong trono sa Dwarka, ang kanyang puso ay umiiyak para kay Radha, para sa Brindaban, para sa plauta at sa mga landas ng gubat. Ang tunay na deboto ay nakakaalam kung saan talaga nananahan si Krishna, hindi sa palasyo ng mga perlas, kundi sa bakura ng isang pastol. Si Krishna ay hindi kailanman umalis sa Brindaban sa kanyang puso. Kahit siya ay nasa Dwarka, ang kanyang isip ay laging abala sa paggunita kay Radharani at sa mga gopi. Ang kanyang paglisan ay panlabas lamang, ngunit ang panloob niyang damdamin o baba ay mananatiling nasa madurya. Maging sa kanyang mga pastime sa Dwarka, napapahandusay siya at nawawalan ng malay sa tuwing maaalala niya ang Brindaban. Hindi kailanman iniiwan ni Krishna ang Brindaban kahit isang pulgada. Ang kanyang mga pagpapakita sa Mathura at Dwarka ay pawang kanyang mga pagpapalawak lamang o panlabas na gawain. Panloob, siya ay laging nasa Braja, nakikipaglaro sa kanyang pinakamamahal na mga kaibigan at iniibig. Ang karangyaan ng Panginoon ay maaring makapanlin lang sa mga masama, ngunit ito ay hindi kailanman makakahawak sa puso ng mga nakalubog sa dalisay na pag-ibig o prema. Sa lahat ng mga Braja Devi, si Radha lamang ang pinakamamahal ni Krishna. Tulad ng si Krishna ang pinakamamahal kay Radha, siya rin
ang pinakamamahal ni Krishna. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8:100. Ang mga pastimes ni Panginoong Krishna ay ang diwa ng ambrosyang nektar at ito'y umaagos sa daang-daang agos sa lahat ng direksyon. Haribol.